Guys, may papakita ko sa inyo si Tusog. Kasama ko ngayon. Dito kami sa lifestyle. Sabi guys, si Tusog kasama natin. Dinadrive yung MR2 ko. So ngayong araw, panibagong umaga na naman. Ngayon, ikakabit na natin itong coilovers. Pero bago ko ikabit, pakita ko muna sa inyo yung height nitong MR2 sa putol spring na setup. Ito yung spring na binili ko kay Lance. Meron siyang 2-finger gap. Kung titingnan nyo, decente na yung ride height niya. Pero hindi kasi yun yung habol lang natin eh. Kailangan din natin ng performance. Kaya yung coilovers talaga ang best upgrade para sa suspension nitong MR2. Kaya ngayon, simulan na natin ang pag-DIY. Sa pagkakabit ng coilovers, madali lang siyang i-DIY. Lalo na ako ang setup ng kotse nyo ay MacPherson, tulad dito. 2 bolt lang dito, tapos may stub link lang sa case ko kasi merong ibang setup sa mga Corolla, sa Corona. Si Civic kasi naka-double wishbone sila kaya maganda yung suspension nila kung ikaw compare sa Toyota. Pero ito kasi yung pinaka-reliable daw, madaling i-maintenance. Kaya alam nyo naman si Toyota, ganun ang isip nila, di ba? Sa case ng MR2, merong stub link na nakabit sa shock absorber, kaya tatanggalin ko din. Bale, 1, 2, 3... Tapos yung 4 dito sa top mounts. 7 bolts lang. Ganun lang kadali magbaklas ng suspension dito sa MR2. Same sila ng Corolla Big Body tsaka ng Corona. Ewan ko pa sa iba, basta kapag MacPherson, ganun lang kadali. Ngayon naman, i-compare natin siya dito sa coilovers. Based on mga napanood ko sa YouTube, kapag bumili ka daw ng coilovers na brand new, mandatory na i-check daw yung preload dito, yung preload setting na tinatawag kasi from manufacturer pa lang yan. Hindi ko alam kung na-correct na ba nila unless sinabi nila na hindi na kailangan tong iset kasi sila na mismo nag-set. Ayun, pwedeng hindi nyo na yung gawin. Pero sa case natin, walang nangyaring ganun. Kaya papakita ko saglit, quick tutorial lang ng pag-setup or preload nitong coilovers. Kapag hindi mo daw yun ginawa or nagkamali ka sa pagsiset ng preload ng coilovers mo, may possibility na yung ratings na gusto nyo or yung in-order nyo, for example, 8.6, 12.10 na ratings ng mga coilovers, di ba, depende yon sa comfortability na gusto nyo. Parang mababaliwala kapag hindi okay or kapag hindi tama yung pagsiset nyo ng preload. Kaya sobrang halaga ng preload. Tapos sa pakasay, kapag maluwag yung spring nyo, hindi nyo naset ng tama, kakalug-kalug yan. Kaya, ayun, natutunan ko lang din siya sa YouTube University. Ipapasa ko lang din yung natutunan ko sa YouTube. At first time ko lang gagawin to. Kaya disclaimer lang guys, kung may mali akong gagawin, turuan nyo ako at comment nyo lang. Kasi first time to, literal na pang amateur pa yung ginagawa ko ngayon. Kaya, yeah, turuan nyo na lang kapag may mali. Dito na tayo sa coilovers guys. Sabi nila, luwagan daw muna to. At eto, may kita nyo, di ba may play, kumakalog siya dito. Ibig sabihin, hindi ito yung tamang setup niya kapag kumakalog siya. I-hand tight lang daw siya hanggang sa may maramdaman na kayong compression. Then, ang next natin gagawin, ilalak daw natin siya pansamantala. Tulad nan. Which, itong nasa ilalim, yung lock na yan, ay reference natin ng 0. Ang sabi sa napanood ko, kailangan higpitan natin itong nasa coil spring. At ang maging gap niya sana, from reference na lock, ay 4mm. Which, sabi nila, 4mm daw ang thickness nitong spanner. I-verify natin yan using caliper. So ito, meron akong digital caliper dito, pero lobat na siya. Sabi nila 4mm daw ang thickness nito. Tama nga. Kita nyo ba? Ito guys, yung sinasabi ko na gap. Pag nagkasya na yung spanner nyo dito sa gap nyo from reference na lock, ibig sabihin meron ka ng 4mm na gap. At ayan na yung preload mo, which ilalak mo na siya. Ganun lang kadali. Akala ko mahirap siyang gawin, pero hindi pala. Kayang-kaya pala siyang i-DIY. Hindi ko lang alam kung meron pang mas technical na kailangan gawin dito sa pagpipreload. Pero based sa napanood ko, yun lang eh. Kaya, ayan, all set na yung isang side at meron pa tayong 3 na gagawin ganon. Kapag nakuha na natin yung setting ng preload, pwede na siyang i-lock. All set na yung preload ng coilovers natin. At ready na tayong isalpak doon. Pagdating naman sa height nitong coilovers, ang magiging reference lang natin pansamantala ay itong stock na shock absorber. Which kukunin ko lang yung distance nitong from top mount
hanggang dito sa may bolt. Magtatantiameter lang tayo Ano, same lang pala sila. Kung ganoon, pwede na pala natin siyang isalpak. I'm excited guys. First time to. Picture pala muna. Syempre, bagong pyesa. Picture, Instagram, no, post dito, TikTok. Follow nyo ako sa Instagram guys. Makikita nyo lahat ng update ko. Daily updates sa mga ginagawa ko sa Project Car. Wow, ang tigas! Himas-himas muna. Iba yung feeling guys kapag may pyesa kang pinaghirapan mo tapos gatong pyesa pa. Ngayon, kailangan ko siyang ibalik kasama yung gulong para makita natin yung height nitong nakakabit ngayon. Parang trial and error siya, lalo na pag sa umpisa kasi wala pang reference. Madali na naman to kapag nagawa mo na nung una. Ayun guys, may problema na agad na lumabas. Hindi ko pwedeng isagad yung camber niya na negative kasi kumakalang na agad siya dito sa coilovers. Buti narinig ko kagad yung goma na nag-squeak, merong squeaky sound. Dinig nyo ba? Pwede ko siyang i-negative camber tapos lagyan ko na lang siya ng spacer dito. Total, di na naman siya magra-rub dahil pasok na, di ba? Meron tayong bisita ngayon, si Ivan, ang bago nating kaibigan. Bagong MR2 owner din siya. Bibili niya kasi itong front suspension na nabili ko rin kay Lance last week lang. Ginamit ko lang siya pansamantala dito sa MR2. At ngayon, siya naman may kinabang. Ito yung ano ni Lance, Ganda, nakati. Bro, nice meeting you. Thank you, bro. Ganda na yung kwarto mo. Wala nga, tinan mo, naka-jack stand. Anong year nito? 95? 93. 93. Rev 2 to, Rev 2. Rev 2 na. Congrats dito bagong ano mo Oh bro, dream car. Parehas tayo pre. Nakapasok ang 12 vlogs mo bro. Yan. Carbon no? Ayan, di na gumagana yan. Di na siya umiikot. Parang Pero carbon siya. steady. Fiber siya no? Carbon fiber forge. Forge. Ganda. Ito pa, meron ka pang scoop. Oo, pero ayan, ano namin. Crypto metal na namin yung likod. Tama. Ingat ka din tol. Nice meeting you. Nice meeting you. Kita tayo sa likod ulit Sige ito. Ito yung MR2 na nabili ni Ivan. Pop. Naka 18 siya. Tapos scoop. Pina-single exhaust niya na. So, ganun pala fitment ng 18s. Kapag kinabit ko yung Michelin SX na 18s ko, na-double check ko na rin yung mga nut dito sa shock mount. Yes guys, nasa pinaka-last na tayo na gagawin. Ikakabit na natin to. Ng isa. Yehey! Gaan. Sabi sa napanood ko, ganda, pugi. Sagad ko daw muna siya para magkaroon tayo ng reference kung ilang click siya at kung saan yung zero. Parinig ko sa inyo ang click. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bang! And we are officially done dito sa pag-install ng reaction coilovers at sobrang satisfying kasi first time ko magkabit kaya sobrang fulfilling nito guys. So sabi kong sulit ang pagbili ko. Ito nyo naman din yung settings niya. Naka-negative camber yung harap pati yung likod, di ba? Pwede na sa truck yan. Tapos, ito rin pala may ginawa akong magic. Kung kung gagayahin nyo to or sasabihin yung kamote or nagpipiling kasi wala talaga sa alignment yung harapan. Kung saan, kapag full turn ko siya sa kanan, ano lang siya, 1.5 revolution lang do sa steering wheel. While, kapag full turn ko siya sa left, 2 revolution siya. Kung saan, hindi pantay yung arm, di ba? Kaya ang ginawa ko kanina, pinantay ko siya, tig 1.75 revolution na siya. Siyempre, mawala siya sa alignment. Doon ko ginamit yung tantiameter na tinatawag. Kasi nakikita ko, pantay siya. Diba? Siyempre, gawa ko to. Sabihin ko, pantay to. Kanya-kanyang trip yan. My car, my rules. Anyway, pero yung manibelo ko ang hindi pantay. Kasi nga, tinama ko na yung doon sa may rack and pinion. So dito, tatabingi talaga siya. Pero madali lang yan kasi tatanggalin ko lang yung adapter dito sa may steering hub. Tapos, ikaw-correct ko lang siya. Ganun lang kadali. Ipapala ako nag-dinner guys. Time is 7:47 at merong tambay ngayon somewhere malapit sa UPLB. Saan? Ita-test drive ko na rin to at papakita sa mga kaibigan. Sa vlog kayo May sheshig.
Commander ba yan? Oo, rolling yan. Sa vlog ka ngayon, Kalil ah. Bago ka umalis, ikuta ko muna to. Naka-P1 siya oh. May dumaan na tropa dito na sobrang diin din. Ito yung kotse ni Kalil. Napakaangas. May laba ako sa hatch dahil dito eh. Ito yung kay Tito Bray. Kilalang kilala nyo na to sa mga naka-Beats. Tapos ito si Charles, yung lagi kong nasasama sa video. Ito, YN. Karoon ng biglaan tambay dito sa Coffee Mariano. Shout out. Ito yung MR2 ko. Binebreakin ko pa yung coilovers din. Kasi ayan no, kita nyo yung sampa niya. Sinampa ko sa sidewalk. Ito naka 2 finger gap. Siguro lumalapat na siya. Ito ngayon yung ride height niya. Ganda no? Halos pantay. Pero mas malupit to. Ito suksok na suksok. Kay Tito Bray. Oh, lalo na itong harap. Ah, napaka-diin. May pa-cake. Birthday. Guys, may papakita ko sa inyo si Tusog. Kasama ko ngayon, biglaan. What's up, man? What's up, Tusog? Salamat at nandito ka, Tusog. Nine-time po. Nandito kami sa lifestyle. Ito po sa loob. Okay, basta ikaw, Tusog. Dito ka. Gusto mo i-test drive? Saan ba dyan? Kaso pre, tabingi yung ano nan, yung manibela. Kasi nag-aalay na ako kanina. Ayusin ko muna. Wait lang. Buksan natin yung bubong. Huwag na, mahasil. Yan. Tusog, tusog. Kaya puta. Nakamiss mag-manual shit. Sarap. Ay mo ibira? Huwag muna. Sige. Just the feel of it. Kailangan ito yung manual boy. Ayaw kong i-risk. Maalam ka ba? Oo naman. Okay lang yan. May insurance tayo. Gago. Ikaw ba? Huwag. Meron. Oo. Alam nyo, may halaga buhay mo. Grabe guys, si Tusog kasama natin. Tinadrive yung MR2 ko. Astig! Okay na boy. Wala tayo. Baka isang malaking karangalan ito guys. Diyos ko. At na-drive ni Tusog yung MR2 ko. Pirmahan mo yung gauge ko mamaya ha. Pero man yung cage ako lagi. Wala ka magkaway kayo. Hindi nga. Sorry na. Mag-sorry na si Tusog. Pre, Tusog yan eh. Hop! Ang top, no? Nung ulo ng driver. Thank you, Tusog. Grabe ka. Thanks, man. Kinumpleto mo araw ko, sir. Ito si Jemuel. Yung naka-FB namin friend. Francis. Kotse ni Lagian. And si Gian.